Good morning po sa inyo mga kapatids. So ito pag-usapan natin itong dalawang testigo sa impeachment kung ipa-file ang mga DDS. Okay, kasi sabi nila no Thursday, pag-iisipan pa daw nila, kaya pala nila yon kung babalik pa sila ng Monday. Bakit? Nag-aabang pa ba sila ng pondo? Nag-aabang ba sila ng budget? Para sa pagbabalik sa Kongreso at mag-file ng impeachment. Oh. Ngayon, isa rin sa nakita ko na hawak nila yung folder or envelope, I believe that's envelope, ng statement ni Gutesa, anak ng putya. Si Gutesa, yung statement ni Gutesa, ay nako. And then, eto din si Saldico. Sabi nga nila, willing daw tumestigo si Saldico. Kaya lang via Zoom. Ang problema, alam naman po nila Mike Defensor, ni Naparaso, yung mga dating congressman yan, na hindi pwede. Lalo na ito po, presidente. Presidente yung ini-impeach. Diba? So kinakailangan ay kumbaga tataya ka yung talagang masasabing nanindigan ka. Hindi po pwede yung yung magzo-zoom ka na lang tapos 'di ba paano ka magte-take ng oath? Nasa Portugal. Sabi ni attorney. Feeling mga specialist ang mga DDS, mga albularyo lang. Low level ba? Mga quack docs. 'Di ba? Ngayon, etong kay Saldico. Alam niyo isang option dito for Saldico to do it. Pwede po siyang pumunta sa Philippine Embassy. Si Saldico. At doon ay manunumpa siya. However, pwede na ho siyang hulihin doon sa Philippine Embassy at pabalikin na ng Pilipinas. Isaksak na siya sa pinaka-latest na flight ng napapunta ng Pilipinas para makauwi rito. Yun lang ang hindi magagawa ni Saldico. Pero kung talagang gusto niya talagang patunayan, sabi niya patutunayan niya na siya inosente lang, dumaan lang sa kamay ko ang mga pira. Diba? Sabi niya, darating daw yung panahon, nalalantad siya. Tapos sumibat na pala, hayop. Anong gagawin niya kapag nag-zoom? Lalabas yung kanyang AI? Yung payat na Saldico? Ay nako. Sabi nga rito, napanood ko to sa House, ang sabi nila Beatrix, kailangan niyang umuwi ng bansa kung titistigo. And then, he must be willing to take the risk of getting arrested. Diba? Ganun talaga. Kasi, ma-arresto rin naman talaga siya. Matadali rin siya ng Interpol sa Portugal. Diba? Madudukot siya doon. At saka ito, ang ginawa nito, ni Saldico, yung kanyang passport yung sa Portugal, parang dekada na ho, meron na siyang passport doon. Ano yan? Nakukuha yan sa pamamagitan ng pag-i-invest sa kanila ng daang-daang milyon na dolyar. Saan kaya kumuha ito? So matagal lang nagnanakaw ang walang hiya. So, di ba? Ngayon, dapat po talaga umuwi siya ng Pilipinas. 'Di ba? Yung mga pagtitestigo, kailangan mo yang umarap ka sa korte. Tapos, kung talagang inosente siya, kung talagang least guilty siya, 'di ba? He can even apply for the witness protection program. 'Di ba? Tangiya Saldico ito kamote. So, alam naman po yan nila Mike Defensor, nila Chavit Singson, alam naman po yan nila na hindi po siya maaaring tumestigo, but they keep mentioning
na willing siyang mag-testify, di ba? Ano lang yon, para lang may magkaroon ng public pressure at sabihin ng mga tao, yun ang gusto na mangyari. Sabihin ng taong bayan, oy, payagan niya yan mag-Zoom, gusto naming marinig ang testimonya. Ano pa ang sasabihin nito? Iniladlad niya na yung kanyang mga revelasyon kuno doon sa kanyang AI na mga video sa kanyang FB account. Di ba? Ngayon, tingnan natin yung sinong paang salaysay ni Gutesa. Ang ini-impeach po dito ang presidente ng Pilipinas. Okay? Ito yung kanyang salaysay. No. Sabi niya 16 kasi yung mga kwento-kwento niya yung una about him anong nangyari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Saldico. Hayop ka Saldico, sa'yo pala napupunta. Ay, yung nagtatanong po kung paldo ko. Yes. Louis Vuitton. Baso pa lang, panalo na. Diba? Now, ito pa ha. Pagkatapos naming maibaba ang nasabing mga basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at pinibilang ni Mark at ni Paul. Tinanong to Nung bang nagbibilang na yan, may ginagamit siyang counting machine. Di, wala ho, manual. Ayup. Tagal nun. Alam ko na ang laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ng maleta at nilabas ang laman ng pera para bilangin. Max. Parang sabi, oops, kag mo na kayo nga alis, bilangin ko lang. 1 billion yata yung halaga nun. Ang isang ehemplo ay nagdala ng pera ay si Kong Eric Yap ng ACT-CIS. 46 na maleta, grabe talaga itong mga maleta boys na to, ang dala niya sa bahay ni Saldico sa Valle Verde 6. Ito ho yung bahay na nahulihan dito si Saldico. Di ba yung pinakita ko na nakaraan na merong mga napakalalaki na mga mga volts. Yan. Kasya ang tao sa loob. Pagkatapos mabilang, isinasakay pa namin sa mga sasakyan patungo sa Horizon Residences Taguig. Yan. Pagdating sa Horizon Residences, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura na dadalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor. Para yatang ito yung katibayan ng pagdidiin ni Saldico. Si Saldico bida rito itong isa. Diba? Bago ibaba ang basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na maleta. Ibababa lang namin ay 35 na maleta para i-deliver sa mga bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ito yung malapit sa EDSA kung doon nagkakamali. Tama, di ba? And then, ang 11 maleta ay naiwan sa taas. Ito hindi ito actual na example niya lang yan. Maaring invento niya lang ito. Ay naiwan sa itaas sa 56th floor Horizon Residences. Yan. So, ganun daw ang ginagawa nila. Sino ba yung binabanggit dito? Martin Romualdez, Saldico. Gagawin yung ebidensya ito laban sa Pangulo. Nasaan ba ang mga utak ninyo tumubo? Sa kuko? Eto pa. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residences sa bahay ni Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon nagdi-deliver kami ng basura sa bahay ni Romualdez at ni Saldico. Dahil iba-iba kaming mga detailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasa ilalim sa Witness Protection Program. Dahil alam ko po na manganganib ang buhay ko at ang aking pamilya na ginawa kong paglalahad na ito. Dito, inconsistent siya rito di ba?
Tapos yung basahin niya, nung inokray-okray siya ni Bato, lang niya, hindi ko kailangan ng proteksyon. May baril ako. Halatang ifinid lang sa kanya tong contents na to eh. So, halatang binasa niya lang. O, hindi na nga nagpakita si Gutesa. Paano magagamit ito? Di ba? Tama eh. Tama eh. Tingin ko nga ho talaga, bigo, no? Na invento lang talaga to ni Marcoleta. Oh. Di ba? Mga kabatis, ano sa tingin ninyo? Mga taga-batis sa Kabangmangan, ha? Ano sa tingin nyo? Hindi ba? Di ba? Talk to your conscience and common sense. Di ba obvious? Magtataka ka, bakit gusto mo ka mo, binasa mo. Mapa sa ilalim ng WPP, tapos bigla ngayon dalang may baril ka. Hindi mo kailangan. Oh. Diba? So ang papel lang talaga ni Gutesa rito ay magano lang ito, black propaganda, tapos yun na, wala na. Oh. Hindi ho po pwedeng ito ang gagamitin. Tapos sasabihin nila, sino ba yung pinsan ni Martin Romualdez? Diba? Si PBBM. O edi kasabwat, ba't hindi nyo pa dinamay si Amy? Hindi nyo pa dinamay si Sandro? Diba? Hindi nyo pa dinamay si Irene? Hindi nyo pa dinamay yung mga kamag-anakan nila doon? Bakit si PBBM lang? Oh, parang yung ano lang din yan yung hinihingi nila na hair test. Hinihingi nila na ganon. Bakit si PBBM ang kinukursunada nilang magpaganon? Is it because he's the president? He's the president? Hindi yun. Gusto lang nilang pahiyain. Ang dami nilang inaakusahan buong pamilya ni PBBM. 'Di ba? Tapos si Amy, obvious na obvious, ayaw nilang hingiin. Nagpa-hair test. Sira ulo talaga to. Ay nako. Loko-loko talaga tong mga ano eh. Now, diba? So dito pa lang sablay na sila sa paggamit dito sa testimonya na to ni Gutesa. Ano na lang talaga ang inaasahan ng mga yan ay kaguluhan. Katulad nung kay Erap na nalala niyo yung second envelope, 'di ba? Alam nila. Kasi yung taga-bangko kasabwat nila 'di ba? Oh. Nang pagkatapos tumestigo sa impeachment court, si Clarissa Ocampo, naglaho na. Nasa Amerika na bigla. So ito ganoon din tong kay Gutesa, yun nga lang sa House pa lang. Hindi man lang nga pinaabot ng impeachment court. O baka hilingin din nila Mike Defensor na naka-zoom. Tapos lalabas AI ni Gutesa. Parang ang laking bobo na ng Pilipinas pagka ganun, na impeachment laban sa presidente. Tapos yung witnesses naka-zoom. Sus Mariosep. Marcoleta naman talaga ang salarin dyan Tsaka si Mike Defensor. Yan dalawang yan. Ang salarin dyan sa pag-produce kay Gutesa. Ay, naka po. Yun lang talaga nakikita ko rito gusto nila mangyari. Na para masibak nila si PBBM ay, di ba, sabi ko nga, ala Erap style ang gusto nilang mangyari. Ang gagawin nila ngayon, dadaanin na lamang po nila ito sa kaguluhan, sa pagdadrama. Like nung panahon ni Erap, the second envelope, alam naman nila kung ano ang laman na nonsense, pero nag-iinarte sila. Dapat nirespeto nila yung boto ng bawat isang senador, 'di ba? Hindi nila nirespeto. At yung tatay ni Coco, kasabwat. Nagdrama-drama. Yan ang gusto nilang ulitin. Pero isang suntok sa buwan. Dahil sabi ko yung style nila na sobrang kadaldalan din ng plano nila. Gayang ginawa ko Erap. Siyempre, yung mga dating nagtiwala kay Chavit Singson, hindi na magtitiwala yun. Yung
civil society, Makati Business Club. 'Di ba? Wala, 'yun ang mga kulang sa kanila eh. Oh. At kahit na makuha naman nila yung mga militar, wala pa rin silang civilian component. Importante din 'yun. 'Di ba? Sabi niya, saan ang proof na Dawit si PBBM? Kung totoo yan, saan yung nagdala siya ng sa bahay ni PBBM? Puro sabi-sabi mo lang, dahil magpinsan Dawit na. Galing ng script niya Marcoleta at Mike Defensor. I agree, di ba? Yan ang mga kalokohan nila. Nakakahiya, Marcoleta? Miyembro pa naman ng Iglesia ni Cristo. Siya ang kauna-unahan at tanging politikong Pilipino na pinayagan nilang sumabak sa politika, naging political dog, 'di ba? Grabe. Tama, paano mako-cross exam kung kung naka-Zoom? Tsaka walang kasiguruhan kung ano ba talaga yung nandoon nakapwesto. 'Di ba? Malay mo ibang tao. Pwedeng pekein sa mukha, because of makeup, pwedeng yung AI, 'di ba? Yung mga yan. Napakadaling gawin yung mga ganun eh. Sinasabi ko. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong Pambili. Mulis ka dyan. Amy. Okay, sabi niya ni Fernando, paldo ka rin ba? Oo naman. Ikaw ba naman ang merong Louis Vuitton? Natasa, made in China. Di ba? Oh. Tsaka magkano bayad sa akin? Ang bayad po sa akin ni PBBM is 125 million pesos every 11 days. At kailangan ko ubusin yon. Kasi po kada 11 days, dumarating po yung another 125 million. At kung gusto nyo naman po mga kabatis at mga ka-DDS na makabalato, during live po natin, i-comment nyo na po magkano kailangan nyo para naman makatulong sa pangbatak ninyo. No? At saka baka pangkain, baka wala kayo nun. O yung presyo, nandun yung pangalan ninyo, yung tunay na pangalan nyo ha. Kasi kailangan yan din yung bank account na pagpapasahan ko o GCash account nakapangalan sa inyo. Because I want to make sure na hindi po kayo mawawalan. Baka mamaya sa iba ko mapadala. Di ba? So, ganon. O, i-post niyo ha yung GCash number nyo at saka yung bank account name at yung bank account number. Maganda pati branch ilagay ninyo. Okay? O, papasa ko sa inyo yung inyong hihingiin. Alright? Ano yun? Posh naman ang mag mo. Sounds family mga kabatis. Sounds familiar, di ba? May sumingit na namang espiritu. Kaya nga, si Babalina. Si Amy. Alright, so ito ngayon, pag-usapan natin. Uy, grabe oh. Yan ang okay, di ba? Oh. Naalala ko may sinabi ho si Guanzon. Sabi ni Guanzon, dapat daw mag-resign si Sandro. Animal. Palibasa siya, hindi man lang naging congresswoman. So ngayon, ito yung sinabi rito ha. Si Sandro ho ay nag-recuse. So, ibig sabihin ay hindi siya makikisawsaw sa mga diskusyon, mga proseso ng impeachment. No? Inhibit sa madaling salita. Na may kinalaman sa impeachment. Okay? Yun po ang kanyang yun ang desisyon po ni Sandro. At ako ay agree. I totally agree. Para hindi naman masabi na bias, di ba yung ganun? And besides, wala naman pong magagawa ang majority leader para harangin ang proseso ng impeachment. Ang papel pa nga ng majority leader, kundi ba naman mga aningtong mga to na nagpapababa sa kanya sa pwesto niya bilang madyo, ang papel po ng majority leader, pag ini-endorso na yan sa
Justice Department, sa Committee on Justice, ang majority floor leader ang magsasabi ng, Mr. Chairman, I hereby move or I move to refer this impeachment complaint against the President to the Committee on Justice. Yun ang papel niya. Hindi nyo ba naisip yun, mga ka-DDS, mga kabatis? Hindi nyo ba na-gets yun? Kung ano ang papel ni Sandro? Oo. O baka naman nagmamalasakit kayo sa kanyang ayaw niyong masaktan ang kalooban ni Sandro. Kaya ayaw niyong siya yung majority floor leader pa rin. Diba? Pero ito na nga, marami naman kasing majority floor leader. Maraming pwedeng humalili sa kanya na siya yung magsusulong, diba, na ma-refer na ito sa Justice Committee. Okay? Gusto po. I suggest, mga kabatis, uminom kayo ng ginkgo biloba. Pampatalino yon. Ito yung statement ni Sandro. Malakas ba mga Sandro? Hindi, malakas din sila kasi mamuisip eh. Ito, sabi rito, statement of Sandro Marcos on the impeachment complaints filed against his father, PBBM, in view of the impeachment complaints filed against the President, and who is my father, I have decided to formally recuse myself from all discussions, deliberations, and proceedings of the House Committee on Rules insofar all these complaints are concerned. And then this decision, teka, bakit Committee on Rules? Hindi dapat dadaan ng Committee on Rules yan, ha? I smell something na naman. Naku po. Ganito yung nangyari kasi. Kaya na technical sila noon. Ganito ho yung nangyari. Doon sa impeachment ni Sara, kaya sila na technical din ng Korte Suprema. Yung referral, imbis na referral sa Committee on Justice, dahil ibinumove ni, ni Kabataan Party List Representative Manuel na, I believe that was December or January, ibinumove niya na i-refer na sa appropriate committee, which is Committee on Justice. Ni-refer ng presiding chairman nung time na yon sa Committee on Rules. Ano pa? This decision is guided not by legal compulsion, but by a higher obligation to preserve, tama, di ba? To preserve the integrity of the House of Representatives, to protect the credibility of its processes, and to uphold the public's trust in our constitutional system. Nako, kung taga-kabilang kampo ang naka-impeachment ngayon, di ba? Malamang kampi-kampihan yan. Walang walang obligation to preserve the integrity of the House. Sabi niya, while I am fully aware that the rules of the House do not require my inhibition. Totoo, hindi naman talaga kailangan. Pero alam niyo na, di ba? And while I remain confident in the independence and professionalism of my colleagues, I recognize that leadership sometimes call for restraint rather than participation. Sabi niya, naiintindihan ko rin naman na tiwala rin naman ako sa pagiging independence at professionalism ng mga kasama ko. Kinikilala ko rin na yung bahagi ng pagiging isang leader, sometimes hindi naman kailangan lagi ka na lang na nandoon. Minsan kailangan mo ring umatras o dumistansya. Diba? In moments that test institutions, perception matters as much as procedure. Tama. Importante, binibigyan niyang pagpapahalaga. Ano ang magiging pananaw ng mga tao sa kanyang magiging aksyon? Kung makikisawsaw siya o hindi. The House must be allowed to discharge its constitutional duties without any shadow of personal interest, real or imagined. My recusal ensures that no question may be raised about the fairness, objectivity, and legitimacy of the process, and that the focus remains where it properly belongs, on the Constitution, the facts,
and the rule of law. Okay? Ito pa. I take these step not as a retreat from responsibility, but as an affirmation of it. Public office is a public trust, right? And that trust is strengthened when those who hold power are willing to step aside to protect the institution they serve. Galing, galing. I remain committed to my duties as House Majority Leader in all other matters, and I express full confidence that the House will act with independence, sobriety, and fidelity to the Constitution in addressing this issue. Our democracy is strongest when institutions are bigger than personalities and when public servants choose principle over proximity. Yan. So, kanina. Now, ang ganda, di ba? So, sa madaling salita, again, inhibit siya sa lahat ng bahagi ng proseso na may kinalaman sa impeachment ng tatay niya. Now, alam nyo, isang bagay pa, wala naman pong kapangyarihan ng majority floor leader para harangin, impluwensyahan yung kanyang mga kasama. Alam na alam ni Sandro yan. Kaya napakalakas din naman ng loob niya na manindigan na dumistansya sa proseso ng impeachment laban sa tatay niya. Paano ka namang hindi magiging confident? Alam mo naman na walang direktang ebidensya laban sa tatay niya. At oras na nagsasampa kasi ng kaso o naghahabla at nililitis, hinahanap po dito yung merong direktang kinalaman. Hindi pwede yung bunga lang ng kapraningan, na bunga lang ng galit dahil ganid sa kapangyarihan. Di ba? Hindi po pwedeng ganun. Hindi po pwedeng public opinion ang pagbabasihan, anak ng bakang naglilihi o sus Mariano ka Indo. Saan ka naman nakakita ng maglilitisin? Tatanggalin mo sa pwesto ang presidente dahil inaakusahan, di ba, ng mga tao na walang kakayanan pababain ng Pangulo sa pamamagitan ng people power. Kaya dadaanin siya sa impeachment na lang. At binak to back na nila, di ba? Mga taong mga trying hard. Sus Maria Josep. Okay? Wala. Para kay Rowena Guanzon, walang dahilan para manawagan ng pagbibitiw ni Sandro. Tingnan mo, sumagot tuloy. Dumistansya lang, hindi nagbitiw. Bilang madyo. Ay, nako. Yan ang gusto kay Sandro, matapang, sumasagot, di ba? May maririnig ka kagad sa kanya. Yun, hindi katulad ng mga pinsan niya.